Joey! Joey! Ang sakala! Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagpunta dito, sa pagsuporta. Sobrang, talaga, sobrang na-appreciate ko talaga yung pagmamahal niyo at yung suporta ninyo. Pinangako ko sa inyo. Puro ko ng konti. Nakalabang ko yung Nakalive tayo. kasi alam ko na importante yan para sa lahat. Hindi lang karapatan ko yung tinatayuan ko. Yung tinatayuan ko ay yung karapatan ng bawat isa sa atin na magkaroon ng malayang mamahayag, magkaroon ng walang pag-aalala na sabihin kung ano ang gusto natin sabihin. Kasi ang meron lang tayo, bilang natin, bibig lang natin ang meron tayo. Hindi natin dapat yung isuko. And so, thank you very much sa lahat ng nagpunta dito, sa lahat ng sumuporta. Alam ko, marami dito maghapon nagbigay, nakinig ng hearing. Thank you very much. At magsuportahan tayo. Alam nyo kasi, in the next coming days, pag-election na, yung pagsasama-sama natin, bilang mga taga-suporta ni PRRD, ni Inday Sara, ang pinakamalakas natin ay yung pagkakasama tayo. So walang bibitaw hanggang sa marating natin ang tagumpay, magtulungan tayo, magsuportahan tayo, walang iwanan. Kanina, yung nag-iisa na vlogger na hindi Duterte vlogger, nakandun sa lahat kami Duterte vloggers, lahat kami Duterte supporter. Isa lang hindi Duterte supporter. So kitang-kita talaga na kitang-kita talaga. Dalawa. Pero kitang-kita na at talagang pinatawag doon, at binigipin, talagang kinakaroon ng ay yung hanay ng mga taga-suporta ni PRRD. So, dapat lahat tayo magpakilala sa kanila. Dapat lahat tayo may tapang tayong magsalita. Dapat lahat tayo may tapang na iparamdam sa kanila ang tunay natin pinag-miss sa serbisyo binibigay nila sa taong bayan. Diba? Tama na yung tama na yung, huwag nyo kaming takot-takutin. Tama! Takot-takot, diba? Bully. Kaya talaga kinuha ko talaga yung pagkakataon para i-explain. Pag sinabi mo bang pinagpuputahan ng mamamayang Pilipino, anong ibig sabihin nun? Mga ordinaryong Pilipino kagaya natin, nagpapakahirap magtrabaho para magbayad ng buwis, para magbayad ng papakain natin sa pamilya natin. Kaya deserve natin ang magandang trabaho mula sa public officials natin. Huwag natin luwagan yung ating standard dito sa ating mga public officials. Ayun lang, maraming salamat. Joey, tanong ko lang po, may tatanong lang ako regarding po kanina dun sa sagutan po ninyo ni Congressman Benny Abante. Nakaraan po kasi, pinaamin po. Ngayon po, tumindig po ang DDS, yung mga DDS vlogger, na hindi po yumuko sa mga congressman na kamukha ni Congressman Benny Abante, na gusto kayo mag-apologize. Ano po masasabi nyo? Well, kanina, alam kasi niya na hindi ako mag-apologize for the things that I said. Yun nga sinasabi ko, hindi tayong mag-apologize sa mga bagay na pinaniniwalaan ko, kung pinatang karapatan ko. Kung paano ko kinikriticize ang kanilang trabaho, kung ano ang nararamdaman ko sa uri ng performance nila bilang mga congressman sa 19th Congress. I cannot apologize for something that I believe in. I cannot apologize for exercising my rights. Ayun po. At naintindihan naman ko ni Congressman Abante, so nag-agree kami na bad trip siya sa akin, nag-iinis siya sa akin, nire-respeto ko ang pag-iinis niya sa akin, pero ako, hindi ko talaga gusto ang trabaho nila sa 19th Congress. Ganun lang kasimple. Miss Joey, ano po yung nararamdaman mo kanina habang nagkainitan kayo ni Abante? Nagpapasalamat ako dun sa mga sa mga kasama natin doon, ng mga Duterte supporters din. Kasi talaga makikita mo talaga sa mukha nila na talagang nire-remind nila ako na Joey, naku, huwag ka magpapakunti. Medyo rin sila, medyo parang nag-aalala rin sila dahil ayaw rin nilang mag-escalate yung usapan dahil mahaba pa yung laban. So
Ayaw naman nilang mag-Holy Week ako sa Ma'am, mag-Holy Week ako sa detention. So, pero lahat sila talagang nakikita ko sa body language nila, tinitingnan nila ako na, alam mo yun, yung kumbaga parang may coaching ng onte, may mga nagpipitik-pitik na, huwag ako masyadong hard. Ayun, may mga ganun silang ano. So, na-appreciate ko yun sa mga Malapis dyan, Miss Jing. Inaasahan mo ba na malaya ka makakalabas ngayon sa House of Rocks? Hindi masyado. Hindi masyado kasi nagbaon na ako ng damit. Nagbaon na ako ng kasi sabi ko nga, sabi ko nga, kapag na-sensitive ko kasi ako lalo na pag binabanggit ang magulang ko, pag binabanggit ang pamilya ko, sensitive talaga ako, nagiging tigre talaga ako pag gano'n. So, naisip ko, baka mamaya pag tinitigre ko, agad yung botox ko, talagang meron talaga akong masasabi na hindi maganda. So, at least kahit pa paano kasama ng guidance ng brigado ko, si Atty. Mark Marquez, kahit pa paano medyo na-control naman natin para mas maging parliamentary at makalusot at Wala sila makakopay dyan. binigyan ng Thank you sa reason akin. para itulungan ko. Mag-Joey, tanong lang. Ano po yung pakiramdam nyo kanina kung nandun kayo dyan sa loob? Do you feel something chilling or... Nagulat ako kasi sobrang madaming tao. Mas madaming tao kumpara din sa nakaraan na session. So medyo nagulat ako, naisip ko parang baka may balak sila, meron silang gustong gawin or something like that. So medyo nag-alala ko ng konti, pero bago kasi, nung nag-decide kasi akong aaten, buo naman yung loob ko, naharapin kung ano yung nangyayari, sagutin ng buong tapang at ng buong katapatan yung mga natatanong nila. Hindi naman ako magsasalita kung gagawa ko lang. Sabi ko nga, kay Benny Abante, in as much as nung nagmumura ako, sabi ko gano'n. At hindi naman ako tinumuha ng magmumura. Ako lang nagmumura sa bahay. Pero ang higit na importante Hilahin yung buhok sa akin, ay yung magmumura sa sarili ko. Kaya, Nasa mo, Ma'am Joey, how do you like to inspire other vloggers na bago pa lang? Dapat ba silang matakot o dapat ba silang masubi? Ayan o. Ito sa ginagawa natin. At alam Tinatawag sila nasa labas dito, si Maui dun. ang ginagawa po ito, Natay ko. lahat ng mga vloggers at lahat ng mga mamamayan nagsasabi ano talaga yung nangyayari sa ating bansa. Dapat ba silang matakot? O ganun pa din, because this is guaranteed in our Constitution, Article Section 4, dapat natin magiging ang ating mga kaputas. Siyempre, ang sasabihin ko dapat tignan natin ang ating kapunan, ano? Pero alam mo kasi, hindi rin naman natin na i-aalis yung history ng Taiwan at ng mga kongresista na nag-participate din sa Quad Forum. So, ako naiintindihan ko na, siyempre, may history kasi na ang reason of bringing ito sila, ang mga taong hindi nagkakabili sa kanila. Naiintindihan ko kapag kunwari, merong takot na mararamdaman. Pero siguro para labanan na yung takot na yun, para sa vloggers na kalinya natin, na nasa hanay ng mga Duterte supporters, una nating kapain sa pagsundan natin yung katapatan natin sa pinaglalaban natin. Kasi pagka pinaglalaban mo talagang tama, puro, at talagang malinis ang intention mo para sa kapwa mo Pilipino at saka para sa bayan mo, hindi ka matatakot, mananalo tayo. Ma'am Joey, Ma'am Joey, Ma'am Joey. Actually, hindi siya nag-tone down. Medyo ano siya, at-nahan siya eh. In fact, sinasabihan niya ako na sinabi ko nga yung Universal Declaration of Human Rights tungkol sa kasi yun eh, freedom of speech. Ito ay ang United Nations Universal Declaration of Human Rights Right, at Visuala. sa kanya. So, siguro importante talaga na dapat huwag natin bigyan ng reason para
tayo or kailangan natin. Ma'am Joey, mensahe niyo po sa mga DDS vloggers na kasamahan po natin at saka po doon sa mga nagsabi na mga duwag daw po yung mga DDS dahil hindi humaharap sa TRICOM. Dalawang beses na kami pumunta sa TRICOM at bago kami humarap ngayon at nung nakaraang TRICOM session, yung unang session ng TRICOM, kami ay pumunta sa Supreme Court at nag-file ng kaso. Okay? Ngayon, hindi po kahuwagan ang paglaban sa tamang pamamaraan. So sa unang-una pa lang, nang pumunta kami sa Supreme Court, inilaban na namin ang karapatan namin sa malayang pamamahayag. At up until today, yung mga Duterte supporters, yung mga kasama ko sa kaso at yung mga kasama ko dito sa session na to, lahat kami lumalaban para sa kalayaan nating mamahayag, kalayaan nating sabihin ang ating opinion nang hindi natatakot at hindi sinisensor. So, sa mga nasasabi ko huwag kami, ayaw nyo maggawin yung ginawa namin. Hanggang saan yung pinaglalaban ninyo kung sasabihan kami ng ano minero. Ma'am Joey, kanina, doon sa hearing, bigitaw na naman yung video. Yung isang tao na allegedly gumagamit sa pinagbabawal na drugs. So, at sinibiyang tayo, yung doon. Then, ang tri-committee hearing na ito is nakasetto para daw po gumawa ng batas kontra fake news. Hindi malinaw kung fake ba yung video na yun o hindi. Pero apparently, they are debunking na ito is isang fake. Pero wala namang espesyalista na nakakagsabi na ito talaga is fake. Ngayon, since lumitaw po yung video na yan, ang damong kat na naman yan, kanila, maraming mga netizens na nagtatanong, nag-aaway na naman ang netizens, totoo ba ito? Hindi. Palagay po ninyo, in your own opinion, it's about time po ba na talagang suriin at para matultukan na yung usapin na yan, sumagot na sa drug test itong si Presidente. Pero lang naman kasi yung kanina nagsalita si Kabayan Loritas, tinanong siya, paano ba matatapos ang bashing? Paano ba matatapos ang pagko-question? Itong pulburon video, para matapos ang pagko-question ng mga tao dyan sa pulburon video na yan, bakit hindi na lang mag-drug test? Diba? Para mawala na rin ang agam-agam naming lahat. Kung adik ka, kung hindi, hindi. Ngayon, kung adik ka, kailangan mo patunayan na ikaw ay fit para magsilbi bilang presidente namin. Kasi, kung adik ka, hindi ka na maaasahan sa iyong judgment. Hindi ka na maaasahan sa iyong pagdidesisyon sa bayan. At kung gano'n, dapat umalis ka na sa pwesto mo. So, ngayon, yung hair follicle test na hinihingi na sa bayan ng Pilipino, no, yung video na yan, masasagot yan ng hair follicle test. Ayun. Last na lang, Ma'am Joey. Sa palagay po ba ninyo, sa ngayon, meron na ba tayong mga measures, lalo na ang TRICO, na masasabi natin na nakuha nila dito sa third hearing na to, para ma-counter talaga ang fake news? Kasi hindi natin talaga malaman kung ano yung mga pinagkukuhanan ng mga fake news na to. At sabi nga ni Attorney Trixie, ang isang fake news, hindi natin masasabi na fake news yan, not unless ma-define natin ano talaga ang ibig sabihin ng fake news. Well, yun ang problema at napakaganda kasi yung punto na ni-raise ni Attorney Trixie nung nakalaang hearing. Hindi natin ma-define kung ano ang fake news. Ngayon, pang-apat na hearing na to, maraming badges ng unconstitutionality hindi mo kasi po pwedeng diktahan kung ano ang opinion ng isang tao. Tinatawag ito na prior restraint, yung pagbabawalan mo or sasabihin mo kung ano ang sasabihin ng tao sa kanyang pamamahayag. Malaking question ito at sa totoo lang, hindi ko masasagot yan kung anong gagawin nila, kung anong trip nila, kung ano magiging resulta nitong TRICOM na ito. Definitely, susubaybayan namin mga Duterte vloggers kasi isang questionable at isang paglabag dyan tungkol sa konstitusyon, nakakaasap po kayo, nagagawa kami ng aksyon at ilalapit namin yan sa Supreme Court kung gagawa sila ng batas na hindi naaayon sa ating karapatan. Final message, Ma'am Joey, final message. Huwag tayong matakot. Sabi ko nga, kung yung puso mo malinis para sa bayan, para sa kapwa mo Pilipino, at kung doon ka lagi lumugar sa tama, hindi ka matatakot. At kung hindi ka matatakot, mananalo tayo. Mananalo tayo. Buwan Maiso! Hoy!